Isang malaking karangalan para sa akin na ako'y maatasan na magpakilala sa inyo ng ating panauhing tagapagsalita. Siya po ay isang inspirasyon para sa ating mga kabataan dahil sa kanyang nagawa at narating na sa kanyang murang edad. Dahil sa pinamalas niyang galing at sipag sa pag-aaral, siya ay nagtapos ng elementarya bilang valedictorian sa Bataan Elementary School. At sekundarya sa ating sintang paaralan, nagsaulay Integrated National High School at nakatanggap ng parangal bilang Top 6 Performing Student. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication sa Lyceum of the Philippine University, Batangas, batch 2013. Nagtapos ng Master in Business Administration sa Batangas State University Main Campus taong 2020. Kasulukuyang Senior Sales Marketing Professional Nissan Lipa at siya po ginawalan bilang Top Nissan Marketing Professional taong 2019 National Level. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang dating mag-aaral na nagsaulay Integrated National High School na simula sa pool, biniyayaan ng kakaibang galing, sipag, talento at determinasyon sa pag-aaral na siyang puhunan niya kung bakit niya pinamasa ang isang magandang buhay at pangalan. Ladies and gentlemen, ipinagkakapuri ko pong ipakilala sa inyo ang mabunyi natin panauhing tagapagsalita. Sabay-sabay tayong tumayo at palakpakan. Binibili Desiree Rodan Robledo. Hello? Sir, thank you po sa napakagandang introduction. Bago po ang lahat, ay gusto ko po munang batiin ang mga taong narito ngayon, ang ating pong mga barangay officials, ang ating pong mga PTA members, ang ating pong mga guro kay Doc Marvy, sa ating pong mga proud parents, at lalong higit po sa ating pong mga future young professionals, ang mga batang magsisipagtapos ngayong araw na ito. I would like to take this opportunity po para pasalamatan ang nagsaulay Integrated National High School for inviting me sa napakahalagang event na ito. It is truly an honor po to stand here sa harapan ninyong lahat. Ito pong araw na ito, we will focus on your achievements, sa reflections sa mga nangyari sa inyo, at anticipation po sa mga limitless opportunities na inyong haharapin. Yung iba pong tao dito, yung iba pong teachers dito, ay naging teachers na din po dati. At alam po nila kung gaano po makulit ng panahon po na ako estudyante pa. At sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito para humingi ng pasensya. Dahil alam ko pong napasakit po ang ulo nyo dati. May ambag ako sa ubal nyo ngayon. So, gusto ko rin pong i-take ang opportunity na ito para pasalamatan po ang nagsaulay. Bakit? Kung hindi po kasi siguro ako lumipat sa school na ito, ay baka hindi po ako naging binibining San Juan 2008. Sa tatlong school po na pinasukan ko, ang nagsaulay lang po ang nagtiwala sa akin na ako'y pasalihin sa municipal meet bilang minus. Tatlo po yun ha, nakatatlong school ako, hindi lang ako pinasali. Unfortunately po, hindi po ako nanalo that time. Pero yun po yung nag-open ng opportunity para makilala ako ng coordinator ng Binibining San Juan, si Kunsihal Bibika. And way back 2008, nung nakakailangan na po sila ng mga candidates for screening sa Binibining San Juan, hinanap po nila ako. Sabi po ng aking ina, ang una daw pong nilapitan na yung school. Ang sabi daw po ng school ay kausapin ng magulang. So, hinanap po ang aking magulang. Nakailang atin po nakakulong
worthy of your time. And in line po with the theme of today's graduation, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. We, the Filipino youth, are expected to be mentally, physically, and emotionally prepared. Pero paano lang po ba natin hinahanda ang sarili natin sa mga hamon ng buhay? So I have here some life hacks na gusto ko pong i-share sa inyo. Siyempre, life hacks yung gagamitin natin para malakas mga Gen Z. Pag sinabi ko po kasi ang mga lessons na natutunan ko sa aking paglalakbay, di ba magkakomputan po tayo ng edad dito. Tama na po yung life hacks. So ang ating life hacks number 1 is embrace failure. Okay lang po ang magkamali. Okay lang po ang magusto. Ang bawat pagkabigo po ay palaging may kakambal na lesson. And every failure po is an opportunity to grow, to adapt, and to become stronger. Wag po natin hayaan na yung takot po natin ang pumigil sa atin na mag-take ng risk. Ika nga po, the higher the risk, the bigger, the better the return. Kaya kayo po, take risk, make mistakes, and learn from them. Good po. Tatlo lang po yun. Take risks, make mistakes, and learn from them. Ang aking pong life hack number 2 ay medyo related sa aking life hack number 1. Life hack number 2 natin is be resilient. Maging matatag po tayo. Sa tunay po sa edad kong ari ako'y nagtataka kasi ang ginagamit pa rin po nating term is hamon ng buhay. Ngayon po ako'y matanda na napagtanto ko po na hindi lang po talaga tayo basta-basta kinukursunada ng buhay. Tayo po ay dinadabukan na. Patindi po ng patindi ang mga inihahampa sa atin sa totoo lang. Nung ako po estudyante ang aking problema, paano ko babadot ang aking baon? Paano ko ipapasa ang aking exam? Yung mga ganun lang, anong iti-take kong course? Pero ngayon po ako'y maedad na talaga naman kung napakadami ng problema ang ibinabagot. But resilience is about bouncing back at hindi mo pagsuko. Alam mo po, there are things na don't go as planned. At lahat tayo may ganun na experience sa buhay na yung mga bagay na gusto natin, mga bagay na pinalalo natin, hindi po yun yung natutupad. Ang buhay po ay hindi sinusuka kung gano'ng kadaming beses ka nadapa, bagkas kung gano'ng kadaming beses ka bumangon. Tingnan na lang po natin lagi ang brighter side ng bawat story. Na siguro po yung mga nangyayari sa atin is plano ni Lord. Nire-redirect nila tayo sa path na better para sa atin. Yun. So that's my life hack number 2. Be resilient. Ang aking pong life hack number 3 is be curious and keep learning. Ay po ay gasgas na. Lagi ko po itong narinig. Sa ilang beses ko kung naka-attend ang graduation ko noon. Graduation is not the ending of education, but the start of a lifelong learning. Ako po personally, pagka-graduate ko po ng college, ay nakapagtrabaho po agad ako. Nung nagawin ko lang po ang ginagawa sa trabaho, nag-decide po akong mag-aral din. Nag-aral po ako ng Master in Business Administration sa Batangas State University po, main campus sa Batangas City. Ako po ilang taong umattend ng face-to-face class, tapos ako po ay gumraduate ng 2 seconds sa slideshow. After po noon, hindi po ako tumigil. Kasi during pandemic po, ang dami ko pong realization. Na isa pala po talaga sa pinaka-stable na trabaho sa pagnasa government ka. So ako po ay sububong mag-exam ng Civil Service Staff Pro, Civil Service Pro. Nag-exam din po ako ng Fire Officer exam. Ako po ay average student lang. Hindi po ako pwede yung mag-rely lang ako sa aking stock knowledge kasi lagi po siyang out of stock. Kaya ako talaga ay naglaan ng oras, panahon, gumasos ako, bumili ko ako ng reviewer, pinagpuyatan ko po talagang pag-aaral. Awa ng Diyos yung tatlong exam na yun po ay pinasa ko. Kasi natutunan ko po na dapat lagi niyo pong hahayaan na mag-grow ang sarili niyo. Dapat inihahandaan niyo ang sarili niyo sa mga opportunities na pwede pang dumating sa buhay. Kasi ako, sa edad kong ito, hanggang hindi ko po alam kung ano talagang calling ko. So if ever po may mag-open na opportunity at sa tingin ko
Baka makita nila kung ano yung itsura ng aking talent. Ako yung nabibili. Kaya ako yung tatalikod. May tigigisang susi. Tigigisang. Yes. Tatago mo yan. Yan eh. May letter nakalagay. Congratulations. Keep it up. Yung iba po ay hindi ko na isobre dahil hindi ko po kasi in-expect na madami pala. Ari po, ililingin ko muna rin. Ilang pagkakulang ko? Dalawa po. Meron pa po dito, teacher po yung iba. Hindi ko din na makakakimay ko po. Ako may lithium. Isa. Parang Yung advisor din daw po, Ma'am Desiree. Pag niyo po, ako din po ay nagbumarami. Ako, principal. Ang galing. Congratulations, kasi deserve niyong ma-recognize in achievement. Kasi magiging inspiration din kayo sa iba na sa susunod, ako naman. Sa susunod, ako naman. Ilan po sila, ano? Baka ako rin yung makatanggap ng sobrang. Si Dave po, pangilan po. Again, thank you. Yan, pwede na kayong gumawa. Classmate. Classmate. Ngayon, ang sunod na live pa, ay matuto tayo i-acknowledge ang achievements na ito. Kung muli po, Congratulations. Tumapos dun sa grab mentality na tayo po ay talagang kilalang kilala. Sana po kayo po yung maging support system ng bawat isa sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa na umangat. Yung mga nagtagumpay, akayin niyo po yung mga kasabayan niyo na magtagumpay din. Huwag po tayo ang maghihilahan pababa. At ngayon po, gusto ko naman pong tawagin kanina yung may pinakamalakas na palakpak at talaga namang galak na galak. Kasi syempre, dapat natin siyang i-acknowledge. Kasi sa murang edad niya, alam niya na sa sarili niya na dapat maging masaya din ako sa achievements ng iba. Kasi maybe in the near future, ako naman yung papalakpakan nila. So yung nakita ko kanina, sino yung may pagtayo pa kanina? Yan, ikaw halika dito. Yan, halika dito. JM? Dito. May Ah, si JM. pagkakatabi sa mga tinawag ko kanina. Kaya masaya ka. Ikaw ba talaga masaya ka ba talaga kanina na pumapalakpak ako? Binibigay mo lang ako. Ano pangalan mo talaga? yun naman is meron po. Pinabanaan. Talaga pa rin mga nagmatahan, hindi na pero mababa. Kasi parang nagluluko na ang batang.
na hindi namin nakakailan dati. Ang pamilya ko dadalhin ko sa mga lugar na hindi namin napupuntahan dati. Kasi kailangan kong mag-give back sa kanila. Kung ako po ay nagtatagumpay, dadalhin ko din sila sa taas. Kailangan ko kung may parana sa kanila yung mga bagay na hindi namin naranasan dati. Kasi sobrang sarap po sa feeling na kasama mo yung pamilya mo na gawin yung mga ganung bagay. Kaya kayo po, kapag dumating kayo sa point na kayo po ay matagumpay na, huwag niyo pong kakalimutan ng inyong mga pamilya. Sa kanila po kayo unang magbabalik na kung ano man pong mga hirap ang ibinugol nila sa inyo. Yun. Kaya sana maging inspirasyon po yun sa inyo. Hindi ko naman po sinabi tayo laging kakain sa labas. Pero yung paminsan-minsan po ay okay. Pag naman po araw-araw, magigiba ang kaban, pag-iyon. Yun. At bago ko po tapusin ang aking speech na ito, again, I would like to remind you that this graduation is not the ending, but the beginning. Ang diploma po na tinanggap niyo po kanina ay proof ng inyong pagpupursige at pagsusumikap. Yan po ang susi sa thousands of doors of opportunities na naghihintay sa inyo. Use it wisely. Kayo po mga bagong sibol na kabataang Pilipino, ang pag-asa ng matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. So be bold, make your own mark, and most importantly, be yourself. Again, congratulations on your achievements and best of luck sa inyong lahat. Maraming salamat. Naman po na nabanggit po natin panahon tagapagsalita ni Binibini Tesero Robledo ay nagbigay ng inspirasyon at motivasyon sa bawat nagsaulanyans. Naway pauni ng mga kabataan ito ang bawat bigla na makabuluhang salita at pag-asa na ibinahagi sa bawat isa. Maging aral na magmula sa atin at higit sa lahat ay may sa buhay natin upang ang ating daang tatahakin ay maging buhay na inaasam ng bawat isa. This plaque of appreciation is awarded to Desiree R. Robledo, MBA, in grateful acknowledgement of her distinguished and invaluable contribution as guest speaker during the 5th commencement exercises and 7th completion ceremony with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag at kinabukasan ng bagong Pilipinas. Given this 29th day of May 2024 at Nagsaulay Integrated National High School, Nagsaulay San Juan, Batangas. Signed by our Principal 1, Dr. Marvin L. Mendoza. Okay, muli ang ating panahong tagapagsalita, Binibini Desiree Robledo.